Amen. Good morning po mga kapatid. A gift to you. Lahat to na meron tayo, sabi ng mga bata, ay gift natin sa Panginoon. Pero baligtad lahat ng meron tayo ay gift ng Panginoon sa atin. Kaya naman, lahat ng kung ano din ang meron sa atin ay iregalo natin sa Kanya. Ang ating buong buhay. Ano po? Napakagandang awit ng mga bata na simple pero napakaganda ng meaning. So habang hinihintay natin si Pastor, batiin natin na nandyan sa live ngayon si Sister Joy Valencia, Sister Des Flores, good morning sa inyo, Kuya Melchor, Sister Janet Gatmaitan, Ate Bebe, Elijah Gab Sabat, good morning po sa inyo sa buong pamilya, Sister Elizabeth Erese, Nanay Fina, uh, Sister Juliet Barsibal, Sister Celerus Jacinto, si Brother Roy, Ate Lorna, kay Bobby, Ate Christy, Ate Revi, good morning po sa ating lahat. Sister Nimpa Rivera, pauwi ngayon ng Nueva Ecija. At ingat po sa biyahe. Sama natin sa prayer mamaya. Sister Belinda, Sister Ana Rosbel Tolentino. Good morning po sa ating lahat. Teka, silipin natin si Pastor. Ayan, nandito na si Pastor. Good morning po, Pastor. Okay na po. Good morning po. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ang ating pong pag-aaral ngayong April 25 dito sa mga makalangit na dako, pagtitiwala kapag ikaw ay nabigo. Napakatindi, no? Magtiwala kahit na ikaw ay nabigo na. Paano yun? Ating pong alamin mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas na lumikha sa amin, aming itinadalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Inyo po nawang igawad sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. At aming maunawaan na sa kabila ng kabiguan, kami magtitiwala sa inyo. Salamat o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pinaka-key text ay matatagpuan natin dito sa Filipos 3:12. Ganito po ang pagkakasabi. Filipos 3:12. Sabi po dito, hindi ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Dito po mga kapatid, si Apostol Pablo ay malapit-lapit na siyang mamatay. At ito yung kanyang huling sulat mga kapatid ko bago siya mawala sa mundo. Sabi niya, hindi ko yung kanyang kabanalan, yung kanyang mga nagawa, hindi niya sinasabi at ipinagmamalaki na naabot niya na ang kabanalan, kundi sinisikap niya pang magpatuloy sa buhay. Yan, magtiwala kahit na tayo ay nabigo. Si Apostol Pablo ay nabigo rin, pero nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. No? Nabigo siya at akala niya tama ang kanyang ginagawa. Pinahintulutan ng Diyos na bulagin siya. No? Nabulag siya mga kapatid at nakita niya ang ating pong Panginoon. Sabi dito, upang magtagumpay na lumaban sa digmaan laban sa kasalanan, dapat kang manatiling malapit kay Jesus. Huwag magsalita ng kawalan ng pananampalataya. So ang sabi dito mga kapatid, para managumpay sa malaking digmaan na ito, spiritual battle mga kapatid ko, ano po ang dapat? Manatili sa ating Panginoong Diyos. No? Huwag magsalita na wala kang pananampalataya. Wala kang dahilan para gawin ito. Ang kawalan ng pananampalataya ay laging naghihiwalay ng kaluluwa kay Kristo. So tayo po yung kaluluwa mga kapatid. Ibig sabihin, o pwede nating ihiwalay ang ating sarili kapag sinabi nating wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. At kung tunay na may pananampalataya tayo, ang ating gagawin ay ayon sa kanyang kalooban. Hindi kapuri-puri na pag-usapan ng ating kahinaan at panghihina ng loob. Hayaang sabihin ng bawat isa, ako ay nalulungkot na sumuko ako sa tukso. Ng aking mga panalangin ay marupok. Ng aking pananampalataya ay napakahina. Huwag nating sasabihin yan kasi mina-mindset natin na wala talaga tayong pananampalataya. Pero kung ang mindset natin ay manampalataya sa Panginoong Diyos, napakahusay. Di ba? Dapat ang mindset ganun. Nananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi po pwede wag nating sasabihin wala tayong pananampalataya. Kapag sinabi natin yun, lalo tayong panghihinaan ng loob. Kapag sinabi natin hindi natin kaya, lalo tayong malulugmok. Wala akong dahilan para makiusap sa pagiging unano ko sa aking relihiyosong buhay.
ngunit ako ay naghahangad na matamo ang ganap na pagkatao kay Kristo. Nagkasala ako, ngunit mahal ako ni Jesus. Yan sana ang mindset, mga kapatid. No, na walang dahilan para tayo ay maging dwarf sa pananampalataya, sa spiritual. Alam mo hindi na nga tayo katangkaran eh. Yung height natin ng mga Pilipino pati pa naman yung ating spiritual na buhay liliit din. So hindi dapat malaki ang pananampalataya. Tayo ay dapat na maghangad na magtumibay sa pananampalataya at tanggapin ang pagmamahal ng Panginoong Diyos. Nagkasala tayo, pero ang pinakamoto, mga kapatid, ngunit mahal ako ni Jesus. Opo, nagkasala ako, pero mahal ako ni Jesus. Opo, ganito yung aking hinarap sa buhay, pero ito ako ngayon, inalalayan ng Panginoon. Ganun sana, di ba? Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Maraming beses na akong bumagsak, ngunit iniabot niya ang kanyang kamay upang iligtas ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking mga pagkakamali. Ipinagtapat ko na may kahihiyan at kalungkutan na sinisiraan ko siya. Marami na tayong panahon na tayo ay bumagsak. So sa pagkabagsak natin, minsan ating kini-question ng Panginoong Diyos. Ating tinutuya ang Panginoong Diyos. Ating sinusubok ang Panginoong Diyos. Na kung mayroong Diyos, bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Diba? Hindi dapat ganoon ang ating maranasan, mga kapatid. Bagkus sa panahon ng pagkalagpak, sa panahon ng pagkabigo, ang Panginoong Diyos ang ating pong pinangahawakan. Ang Panginoon ang ating pinagtitiwalaan. Tumingin ako sa krus at sinabi, lahat ng ito ay pinagdusahan niya para sa akin. Yun ang pinakadabis dyan. Ipinakita sa akin ng banal na Espiritu ang aking kawalan ng pasasalamat. Ang aking kasalanan sa paglalagay kay Kristo sa hayagang kahihiyan. Yan na nga, mga kapatid. Lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng panunukso ng kaaway, lahat ng ating pong pagtitiis, lahat yun naranasan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang banal na Espiritu ang sasalamin kung paano tayo, mga tao, na matinding dumalangin sa Panginoon ng mga kahilingan, pero pag nakamit na natin yung kahilingan, hindi na mapagpasalamat sa Panginoong Diyos. Ang sabi dito, hayagang kahihiyan. Paano ba natin ikinahihiya ang Diyos? Paano bang hayagan na ikinahihiya natin ang pagliligtas? Kapag tayo ay hindi nakikisangkot sa gawain, kapag hindi tayo nangangaral at ibinabahagi ang mabuting balita sa iba. Hayagan nating ikinahihiya ang ating Panginoon. Siya na hindi nakakaalam ng kasalanan ay nagpatawad sa aking kasalanan. Sabi dito, tinatawag niya ako sa isang mas mataas, mas marangal na buhay. Magpatuloy ako sa mga bagay na nauna. Bakit tayo kailangan magpatuloy, mga kapatid? Dahil pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Nilinis tayo sa lahat ng ating karumihan. So yan po, mga kapatid, no? Pinatawad tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoong Diyos yung ating pagkakasala, di ba? Alam ng ating Panginoong Diyos. Now, ang part natin ay aminin ito sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya babanggitin natin. At sabi dito, patatawarin tayo ng Panginoong Diyos. At yan yung guts o yan yung pong signal na kailangan tayong magpatuloy. Bakit? Pinatawad tayo ng Panginoon eh. Nilinis tayo ng Panginoong Diyos eh. Dinugtungan yung buhay natin eh. In short, mga kapatid. In short, gusto ng Panginoong Diyos, mabuhay tayo muli na kasama ang Panginoong Diyos. Ang kababaang loob na nagbubunga, na nagpupuno sa kaluluwa ng isang damdamin ng pag-ibig ng Diyos, ay magsasalita para sa isa na nagmahal nito. Sa dakilang araw, kung kailan ang mga tao ay gagantimpalaan ayon sa kanilang mga gawa. Yan po yung ating mindsetting ng isang mananampalataya na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Oo, may kabiguan sa mundong ito. Yes, may pagdurusa sa sanlibutan na ito. Pero yung 1,000 years dito sa lupa ay higit pa rin mas maganda sa langit kahit isang araw pa lang tayo doon. No, yun ang ating titignan, yun yung ating hope, mga kapatid. Marami mang kabiguan, marami mang paghihirap at pagdurusa, tiisin natin ito, sumampalataya tayo sa Panginoong Diyos. Bakit? Dahil darating si Jesus Christ, yung gantimpala na buhay na walang hanggan, makakabit natin. At lahat
na mga bigat na pinagdaanan natin, lahat ng mahihirap na pinagdaanan natin sa sanlibutan na ito, makalilimutan lang natin yan sa isang iglap. Bakit? Dun sa ibinigay na buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Diyos. Actually, totoo yan mga kapatid. Bilhin mo, pagod na pagod ka rito, kakatrabaho. No? Kapag ka nagbakasyon ka ng isang linggo, para bagang nakalimutan mo yung mga pagkahirap mo nung nagtatrabaho ka, no? At nakafocus ka doon sa bakasyon. Napakasarap magbakasyon, di ba? No, nandun ka sa tabi ng dagat, sa beach ka, kumakain at nagpapakasaya. Oh, isang maganda 'yun na payapang iyong isip. Sa ganung paraan, lahat ng isang taon na pagtatrabaho mo, nakalimutan mong lahat ng 'yun, yung pagod mo na 'yun. Napalitan ng kasiyahan at katuwaan sa piling ng ating pong Panginoong Diyos. Yun yung maganda doon eh. No, kahit na yan ang hinaharap ko, mananampalataya pa rin ako sa Panginoon. Kahit nabigo ako ngayon, sasampalataya at magtitiwala pa rin ako sa Panginoon dahil alam ko na sa ikalawang pagdating niya, yun ang pagtatagumpay. Kaya yung laban ay hahantong sa pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Basta't magtitiwala pa rin sa Panginoong Diyos. Marami mga tao na nabigo lang konti, isang beses lang na nawalan ng ganito, isang beses lang dumanas ng ganitong kasakitan, nagtampo na sa Diyos. Para ka nagtampo sa bigas, no? Pagka ganun, no? Hindi na nagtiwala sa Panginoong Diyos, para ka nagtampo sa bigas pagka ganyan. Magiging masaya ang isa na sinasabing ang Espiritu ng Diyos ay hindi kailanman pinukaw ang kaluluwa ng taong ito nang walang kabuluhan. Sumulong siya at pumaitaas mula sa lakas hanggang sa lakas. Ang sarili ay hindi nakatahi sa kanyang buhay. Ang bawat mensahe ng pagtutuwid, babala at payo ay natanggap niya bilang isang pagpapala mula sa Diyos. Ano daw po yung pagpapala mula sa Panginoong Diyos na ating pumakamtan? Yung mensahe ng pagtutuwid, yung babala, yung payo. Kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, pagka ikaw ay tinatamaan dahil sa ating pagkakasala at pagkakamali, parang may kurot sa ating puso kapag binabasa natin yan. Huwag po ninyong itigil ang pagbabasa, kundi ipagpatuloy ang pagbabasa. Bakit? Dahil yan ay pagpapala sa ating pong Panginoong Diyos. No? Yan ay pagpapala sa Panginoong Diyos. Ang saway ng magulang, ang babala ng magulang ay hindi isang parusa, kundi isang pagpapala. Di ba? Isang pagpapala sa mga anak. Kaya lang nowadays, no, marami ang mga bata na ayaw pagsasabihan, ayaw pagagalitan, ayaw na talagang pagtataasan ng boses ng mga magulang. Bakit? Dahil akala nila hindi pagpapala. Yun pala ay pagpapala sa Panginoong Diyos. Pagpapala sa mga pagpapala yung galing sa magulang. Kaya yung mga nababasa natin sa Biblia ng mga saway, pagpapala yun sa Panginoong Diyos. Bakit? Itinutuwid ka eh. Papunta sa mabuting buhay. Itinutuwid ka sa buhay na walang hanggan. Itinutuwid ka papunta sa ating Panginoong Diyos. Di ba't pagpapala yan? No? Di ba't pagpapala yan? Pero ngayon, may doktrinang lumilitaw, yung tama sa akin yun. Kung tama sa'yo yun. Kahit mali sa akin, wala akong pakialam, tama sa'yo yun eh. Kung ariin mong tama, walang ganun mga kapatid. May absolute truth. Hindi ka pa pwede mag-imbento ng sarili mong tama. Meron na talagang absolute truth bago pa likhain ang earth. Yan po yun mga kapatid. Kung may sarili ka lang tama sa isip mo, ay hindi yan tama. May tama ka lang. Pero ang truth mga kapatid ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kaya't ang daan ay inihanda para sa Kanya upang tanggapin ang higit pang mga pagpapala. Dahil ang Diyos ay hindi nagsalita ng walang kabuluhan sa Kanya. Ang bawat takbang pataas sa hagdan ng pag-unlad ay naghanda sa Kanya na umakyat pa ng mas mataas. So dito po mga kapatid, ang Diyos ang naganda ng ating daan patungo sa langit. Basta susundin natin ang Kanyang kalooban. At ano ang Kanyang kalooban? Magtiwala sa Panginoong Diyos sa panahon na tayo ay nabigo. Manampalataya sa Panginoon sa panahon na parang hindi natin kaya ang buhay. Sa panahon na parang tayo ay lugmok, ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos ay ating maranasan. Yun ang pinaka-the best dyan mga kapatid. Mula sa tuktok ng hagdan, ang matingkad na sinag ng kalwalatian ng Diyos ang sumikat sa Kanya. Hindi niya naisip na magpahinga.
ngunit patuloy na naghahanap para matamo ang karunungan at katwiran ni Kristo. So ang mga naghahanap sa Panginoong Diyos, ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, hindi napapagod na hanapin ang tagapagligtas. Hindi napapagod na magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Lagi siyang nagpumilit patungo sa layunin para sa gantimpala ng mataas na pagtawag ng Diyos kay Hesus Kristo. Ang karanasang ito ay dapat maranasan ng bawat taong maliligtas. Yan. So si Jesus Christ, mga kapatid, ang example ng tunay na pananampalataya, ang example na nabigo pero patuloy nagtiwala sa Panginoong Diyos, si Jesus Christ. Nabigo siya na ma-convert yung mga Pariseyo at mga Sadducees. Oh, nabigo siya na makumbinsi yung mga leader ng Hudyo sa panahon na yun. Mga kapatid, nabigo ang ating Panginoong Hesus na akayin yung maraming mga makasalanan sa pagsisisi. At meron siyang 12 disciples. Pero nabigo man siya sa ganung pamamaraan, talagang ganun, may pipili ang mga tao, ang Panginoong Hesus ay nagpatuloy pa rin, nanampalataya pa rin sa kanyang Ama, nagtiwala sa kanyang Ama, no? Yun ay naging example sa atin. Isang karanasan na dapat na magtiwala at manampalataya sa Panginoon. At ano nangyari? After na si Jesus Christ ay umakyat sa langit, yung 12 disciples ay dumami ng dumami at dumami yung mananampalataya. So tinutukan ni Jesus Christ yung 12 disciples kahit na may isang naghudas, pero yung 11, nadagdagan uli ng isa at nangaral sila at marami ang nangabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ. So bilang isang mananampalataya, mga kapatid, ano man ang ating kabiguan, tayo ay magpatuloy pa rin. Huwag tayong hihinto na manampalataya at magpasalamat sa Panginoong Diyos. No? Huwag tayong hihinto. Ako nga, yung aking motor ngayon, yung tricycle ko ngayon ay blackout. Habang ako'y pagising ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon na aking na-realize na, Panginoon, buti na lang, dito nasira itong tricycle. Kung nasira ito sa gitna ng daan na madilim, pauwi dito, di lalo akong kawawa kapag gano'n. Kawawa ka pagka gano'n nasa dilim ka, nasa daan ka, bilang nag-blackout yung motor mo, sino tatawagin mo? Minsan pa naman nauwi ng alas 9 ng gabi, wala na talagang katao-tao dito. Kapag alas 9 ng gabi, wala nang mag-aayos. Ang mga layo pa naman 20 kilometers, 25 kilometers yung layo, kung masiraan ka roon, ay kawawa ka. Salamat sa Panginoon. At dito nasira yung tricycle. Talagang kailangan ng palitan ng battery lang naman yung kailangan. So, marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Kahit na yung kabiguan, pagpapasalamat sa Panginoon. Kahit yung pagkakaroon ng sakit, salamat sa Panginoon dahil may nag-aalaga sa akin. Mahirap na ikaw yung nagkaroon ng sakit, walang mag-aalaga sa iyo, walang pambili ng gamot. Salamat sa Panginoon. Kahit na ako yung nagkasakit, may pambili kami ng gamot at nakakakain pa rin kami. Di ba? Maging positive pa rin sa pananampalataya. Yan ang inihahatid sa atin ng devotional natin ngayon. Na kahit na may negative na nangyari sa atin, be positive pa rin na magtiwala sa Panginoong Diyos. Kaya katulad ni Apostol Pablo, nagpapatuloy siya sa pananampalataya kahit na may kabiguan sa kanyang buhay na paparating, na kahit na siya'y bibitayin na dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus Christ, nanampalataya pa rin sa Panginoong Diyos. Bakit? Bakit, mga kapatid? Dahil yun lamang ang ating pong maibibigay sa ating buhay. Yun lamang ang narapat nating gawin. Magtiwala sa Panginoong Hesus sa kabila ng kabiguan na ito. Kaya sa umaga na ito ay dadalangin tayo sa Panginoon na anuman yung pinagdaraanan natin, maging masaya tayong maglingkod sa Panginoong Diyos pa rin. Ano man ang negative na ating pinagdaraanan, maging masaya pa rin tayong nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Mahirap gawin yan kung nakafocus tayo sa sarili natin. Hayaan natin na tayo ay tumingin palagi sa ating tagapagligtas. So magandang umaga po sa inyo pong lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasama po sa panalangin, ako ngayon ay papuntang Manila sa CLC para po mag-transact, mag-process para po sa mga church planting budget. So salamat sa inyo, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at tayo patuloy na magdalanginan sa pangunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano.
At pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng hirap at kalinlangan, kung saan tutungo ay di alam, tilang himig mo ay di marinig, at parang kay dilim ng daigdig. Pagsubok na sa wari di makaya, pangamba, sakit at pagdurusa, laging nakamasid sa'yo ang Diyos. Kamay niya sa'yo'y hinabot. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Mula ngayon ay di ka na mag-isa. Siya lang sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Bawat salita niya'y katotohanan, sundin ito't pagpapalang tunay. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Mula ngayon ay di ka na mag-isa. Siya lang sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Magtiwala ka lagi sa Kanya. Mula ngayon ay di ka na mag-isa. Siya lang sa habang panahon, sa tawag laging tutugon, laging magtiwala sa Panginoon. Noon, kahapon at ngayon, bukas siya'y laging naroon. Laging magtiwala sa Panginoon. Laging magtiwala sa Amen. Salamat po, Sister Karel. Laging magtiwala sa Panginoon. Kaya, kapatid, ikaw ba ay isa sa mga nabigo, magdadalamhati, nawala ng trabaho, may mabigat na pinagdaraanan sa buhay? Aba, mapalad ka, sabi sa lesson, mapalad ka. Bakit? Dahil yan ay pagpapala ng Panginoon. Napakagandang lesson sa umaga na ito, no? Pag tayo nabigo, ito pala ay pagpapala. Bakit naging pagpapala? Ibig mo, lagi kang lalapit sa Panginoon. O di pagpapala, magiging close ka sa Kanya. Gagaan yung pakiramdam. At
unti-unti makikita mo ang tunay na liwanag na nagmumula sa kanya at darating yung para sa iyo talaga, no? Naranasan ko yung mga kapatid, tunay na ang kabiguan ay pagpapala. Yan ang masasabi ko po, ano? Pagpapala ang kabiguan. Kaya kung ikaw ay nawalan ng trabaho, so blessing yan, dapat tayong matuwa at yan ay pagpapala sapagkat tayo ay mapapalapit sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng trabaho na bagay sa atin, tapos huwag natin kalilimutan na patuloy pa rin lumapit sa Kanya, dahil kung nagawa natin na lumapit sa Kanya once, magagawa ulit natin, ano, kahit ano pa man yung ating kabisihan ng ating ginagawa. So ayan, salamat po Pastor. Tunay na ang lesson ngayong umaga ay punong-puno ng pag-asa para sa ating mga nabibigatan sa buhay. Sama po natin sa prayer yung ating mga prayer request na po mga kapatid. Si Sister Anna Rosbel, kanyang check-up ngayon. Pabati po kina Ate Gina at Ate Lorena. Ayan, magandang umaga po kay Ate Gina, Ate Lorena. Pabati mula sa Discipleship Ministry galing kay Sister Elizabeth Bautista, kung saan man kayo lugar naroon. Mahal po kayo ng Diyos, Ate Lorena at Ate Gina. Ayan, ano po. At meron pa ba dito sa taas? Wala na. Tayo po ay magdalanginan mga kapatid. Tayo ay panandaliang humingi ng tulong at presensya ng Panginoon. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito at nagpapasalamat sapagkat isa na namang paalala sa amin na nagpapatatag sa aming pagtitiwala po sa inyo. Salamat na sa aming mga kabiguan kami ay inyong pinagpala. Salamat sa patuloy na aming magiging matatag sa pananampalataya at kami magtitiwala sa ano pa man ang dumating sa aming buhay, pagkat kayo ay aming dakilang Diyos na mapagmahal at wala kami ibang hahanapin pa. Maraming salamat sa inyong pangako. Tunay na gumagaan ang aming kalooban at aming pakiramdam. At alam namin na sa bawat umaga, bawat panibagong buhay, panibagong pag-asa na nagmumula sa inyo, kami ay pinagpala na. Kaya maraming salamat. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Pagpalain po ang aming maghapon sa mabuting kalusugan. Ingatan po kami kung kami man ay magtatrabaho, ilayo sa anumang kapamakan. Ngayon din naman magta-travel sina Pastor at si Sister Anna Rosbel pa-check up sa Manila. Ganyan din si Sister Ning Rivera pauwi ng Nueva Ecija. Ingatan niyo po kami sa aming paglalakbay, ligtas, malayo sa anumang kapahamakan. Patuloy din namin dinadalangin ang iba pang mga kapatiran na nasa aming prayer request list. Si John Paul Acuevas, patuloy namin siyang dinadalangin na naway manumbalik ang kanyang kalakasan at patuloy na kagalingan. Kagalingan din ang dalangin namin kay Divina Rodrigueza at kayo din sa spiritual guidance na naway makita ni Navine Ingrid Makinana at si Clorilyn Abesillas ang inyong kamay na inyong inaalok sa kanila upang sa ganun patuloy silang maging matatag sa kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Kimberly, nawa po sa kanyang pinagdaraanan ngayon, samahan niyo po siya, ipakita niyo po ang inyong pagmamahal sa kanya, bigyan niyo po siya ng trabaho na nababagay po sa kanya at patuloy na siya ay samahan niyo po na makalapit po sa inyo sa bawat sandali at ang kanyang pagtitiwala sa inyo ay patuloy na maglumakas sa bawat araw. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Brother Ivan Mariano sa kanyang naganap na aksidente. Siya po ay palakasin po ninyo, ibalik ang kanyang kalakasan at maitama niya ang lahat ng bagay na kanyang dapat gawin sa mundong ito upang patuloy na siya ay maging karapat dapat po sa inyo at makakita ang liwanag ng kanyang buong pamilya na samahan, bigyan po sila ng kanilang mga pangailangan at makaraos sa pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Patuloy namin sinasaba sa panalangin ng kagalingan din kina Judelyn Perolino at Sister Jo Noble
Siya po ay patuloy na napapagaling, nasa ospital. At isama namin sa panalangin na ipagkaloob din sa kanilang mga pangailangan. Ang mga pangaral sa aming nasasakupan ay aming kasama sa panalangin. Street Evangelism, 1 taong pangaral. Bigyan nyo kami ng kaalaman. I-execute namin ito ng mahusay at marami makinabang. Ganyan din ang pangaral dyan sa Santo Rosario sa June. Sila po ay samahan po rin ninyo na maging matagumpay ang kanilang pangaral. Patuloy namin dinadalangin ng mga new Bible, mga Bible students at ang mga bagong binyagan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng family ni na Conrado Generoso Canto. Naway one day makita nilang muli ang liwanag at muling magtiwala sa inyo, makasama namin sa pagsamba. Kaya din sa family ni Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Ganyan din sina Ani Eusebio, si Patrick, si Nicola, si Trixie, na patuloy na mag-aral ng inyong patuloy na mag-aral ng Bible, makita nila ang katotohanan at maggabay sa kanilang buhay. Amin din sinasama sa panalangin sa Leonardo at Kawayan Bugtong Church ang mga kapatiran dito. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Estrella Gargasin, nawa po ay patuloy na palakasin ng kanyang kalusugan at patuloy na kagalingan ng aming dalangin sa kanya. Si Feli Domingo Gutcheco, samahan po siya sa kanyang pagpapagamot sa kanyang karamdaman. Si Brother Lorenzo Cabietes, si Sister Leonora Cusio, gayon din si Sister Lorna Cabietes, kasama na rin si Brother Munti Cabietes, aming sinasama sa panalangin. Gayon din si Charles Eric Miligrito, ang kanyang ina na Sister Alice Miligrito, si Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, si Pastor James Lutila, ang apo ni Nanay Fina, gayon din sina Christopher Umali Cuderes, gayon din ang tatay ni Brother Danreb, at si Ate Gigi Tenyo Reyes, Sister Estrella Gragasin, kasama na rin lahat ng mga iba pang mga prayer request na sumusunod sa kalakasan at recovery ni ng Pastor Alex Rigor, kalakasan sa kalusugan din ni Kuya Bobby at Ate Lorna, gayon din si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, gayon din si Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos, at gayon din si Sister Melo Jean Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel at Tatay Carlito Tomas. Papatuloy na namin muling isama patuloy sa panalangin sa Nanay Fina at ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa na si Tatay Rudy Rico Hermoso. Patuloy na kalakasan araw-araw at kagaling ang aming dalangin sa mga sumusunod sa mga parents ni na Pastor Nelvin at Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ting Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Sister Aimee Kelantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Sister Pichi, ang family na Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RFC, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Doque. Ang mga kapatiran po nito karamihan sa amin ay nasa banig pa rin mga karamdaman. Ay patuloy namin nilalapit sa inyo. Alam namin na kayong dakilang Diyos, ang aming provider, ang aming great doctor, ang aming guro, ang aming tagapagligtas. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ipagkaloob nawa ito sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy tayong sinamahan sa ngayong umaga na ito, binigyan ng magandang pag-asa. Sa mga nandiyan sa live, patuloy na nakasama ngayon, good morning po sa inyo. Sister Anita Torrella, ayan, magandang umaga po din sa inyo dyan, sa inyong buong pamilya na po. Kayo po ay welcome dito sa Discipleship Ministry. Ini-invite kayo ni Jesus, hindi po ako nag-i-invite sa inyo, hindi rin si Pastor Nelvin, ano? Si Jesus po nag-i-invite sa inyo dahil sabi ni Jesus, Sister Anita Torrella,
kailangan mo ang devotional na ito. Sama ka to sa umaga tuwing umaga, ano po. Pag si Jesus nag-invite sa atin, tatanggi ba tayo? Siyempre hindi, ano. Sister Elizabeth Erese, good morning po. At sa lahat na nandyan, yung mga hindi ko nabati kanina, ay good morning po sa inyo lahat. Si Sister Elizabeth Bautista, si Ma'am Femi, Kuya Abner, Kuya Monching, ayan, lahat naman nadaanan ko na kanina. Hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong ma-remind pagkat tayo makakalimutin, patuloy tayong ma-revive pagkat tayo mga nakatutulog, at higit sa lahat, ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa. Andito si Sister Medin Peligro, Kutaw. Good morning po sa inyo, ma'am, at sa inyong mga kasama riyan sa bahay. Hanggang bukas po muli. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.